Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Ito pong part 3 netong si Saldico mga kababayan. Meron nga bang bago? Napanood nyo na ba? Meron bang bago sa mga sinabi ni Saldico? Parang wala namang bago mga babayan. Alam nyo, napapakamot na nga lang ako sa ulo nung napanood ko to eh. Alam nyo kung bakit? No, alam nyo kung bakit? Eh wala pa ata 10 minuto tong video na to, pinaulit-ulit lang eh. 'Di ba? Hinati-hati lang mga kababayan. Hinati sa 3 part para mukhang mahaba. Obvious na obvious kung ano talaga, no, yung kanilang plano dito sa video na to mga babayan. No, una, no, ano yung sinasabi natin? Friday, una nilabas yung video. Bakit? No, ito sa palagay ko lang, no? Kasi nga, yun yung pagbabalik ng Blue Ribbon Committee investigation dyan po sa flood control mga babayan. Kaya kung makikita natin na ito pong video na to, no, ang ano nito, ang talagang target nito is lituhin tayong mga taong bayan ng Pilipino. Ilihis yung totoong issue, ilihis yung totoong usapin mga kababayan, at palabasin na siya pa ang biktima. Okay? So, 3 days bago nag-start, no, etong 2 days bago nag-start etong rally ng mga iglesia, inilabas po tong video na to mga babayan. At ngayon nga po nagsimula yung rally ng iglesia, doon niya tinapos yung part 3. Parang teleserye lang no? Parang pwedeng ilagay sa Netflix eh. Di ba mga babayan? Napansin nyo rin ba? No, parang naging vlogger na tong si Saldico. Ha? Wala namang bago sa sinabi, puro kasinungalingan pa rin. Ito nga panoorin natin mga babayan, no. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayan, no. Patay natin yung yung subtitle. Nakakalito lang eh. Nalilito. Naintindihan naman natin mga Pilipino yan. Alam na natin yan, oh. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Vlogger na vlogger yung pagkaagwa no? Editor nito, nanonood siguro palagi ng mga ganitong klaseng vlog, no? Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May bago ba mga babayan? Isa sinabi niya? Pinahaba lang yung video mga babayan, pero kung susumahin natin, halos yun pa rin yung nilalaman mga kababayan. Di ba? Talagang merong intensyon, no, na manggulo lang. No, may intensyon na painitin yung mga rally na paparating o yung mga rally na magaganap. Diba? Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Kung hindi ako nagkakamali, nasa part 2 din to eh. Diba? Tanong ko lang, no, doon sa editor, no, bakit hinati mo sa 3? No? Bakit ko pa hinati sa 3 kung pare-pareho lang naman yung laman? Sige nga.
Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Tama. Yun naman yung ginagawa ng Pangulo kaya nga nagtago ka Diba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Bakit mas pabor siya sa Senado? Kagaya nga nung sabi ko mga kababayan, may mga mouthpiece sila sa Senado. So dito, may intention din na siraan yung ombudsman. Kasi sinasabi niya dito na hindi iimbestigahan ng ombudsman. No? Hindi iimbestigahan ng ombudsman. Yun yung kanya sinasabi dito. So ang intention is siraan kaagad yung ombudsman, mga kababayan. Sinasabi niya na hindi iimbestigahan ng ombudsman. At bakit mas tiwala siya sa Senado? May mga kakampi sila sa Senado Diba? May kakampi sila sa Senado kaya malakas loob niya sa Senado na lang daw imbestigahan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Oh. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko. Ano sisirain pa sa'yo? Isira ka na. Diba? Booking na, bolilyaso na. No? Ito mga ginawa niya. Alam nyo, mas nakasama pa ito kay Saldi ko. Itong video na to na ginawa niya. Lalo siyang nalagay dito sa alanganin. Siguro sa huli magsisisi to, no? Sana hindi ako nakinig sa kanila. Sana nakipag-cooperate na lang ako sa gobyerno. In the end, oo. Masisira pa siya. Diba? At ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me. Grabe, naiinip na ako doon sa Ha? Parang inulit lang yung part 2, mga kababayan. While in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Alam nyo, ito, ano to parang ano tawag natin dito? Advanced setup nila to, mga kababayan. Yung sinasabi niya na yan, after niya yan, tama, baka mag-alagotesa talaga to After niya ng expose na to, mga kababayan, after niya ng kanyang statement, bigla na lang maglalaho yan. Wala na tayo mababalitaan dyan. Tapos palalabasin ngayon ng mga DDS na itinumba na si Saldico. At iuwi sa Pilipinas, abo na. No? Nasa garapon na. Ano nyo malalaman na si Saldico nga yun, nasa garapon na yun? Wala na, nakapagtago na. Doon nyo malalaman talaga. No? Na yun nasa likod
na malawakang korupsyon na to, no, sa flood control at mga budget insertions, mga kababayan, no, hindi yung Pangulo. Doon yung makikita kung sino talaga ang mga nasa likod nito. Dahil pilit nilang pinagtatakpan, no, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pandarambong, yung kanilang pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyo. Walang bago, mga kababayan. Inulit lang, pinahaba lang ng konti. Konti lang naman yung nadagdag. No, wala pang 1 minuto yung nadagdag. Sabihin natin 2 minuto na yung nadagdag, mga kababayan. Pero, ganun pa rin eh. Pinahaba lang nila. Oh, eto mga DDS, mga kababayan, desperado na. Double time na ata sila. Ha? Ayan o, Greco Bellica. Diba? Ini-invite po si Leni Robredo. I hope the invitation for Leni Robredo to join the EDSA rally reaches her. Walang kulay at partido, sama-sama laban sa korupsyon. Totoo ba? Pag nandun na si Leni Robredo, baka sabihin ninyo, no? Baka sabihin ninyo, si Leni, kumampi na, no? Dito sa mga Duterte. Sino ba yung mga tumatawag na lugaw kay Leni Robredo dati? Diba? Sino yung tumatawag na lutang kay Leni Robredo dati? Diba number 1 yung mga DDS na yan? Nadamay na nga lang. No, itong si Leni Robredo ngayon. Ngayon, kinikilala nyo na si Leni Robredo. Matalang dati, kung itapon nyo, ganun-ganun na lang. Kung siraan ninyo, ganun-ganun na lang. Ha? Desperado na ba? Na pati mga kakamping gusto nyo nang kunin? Akala ko ba walang kwenta yung mga kakamping? Sinisiraan ninyo yung mga kakamping. Ito pa isa, si Jimmy Bondoc, mga babayan, hindi ko maintindihan itong tao rin na to eh. Talagang todo himod sa mga Duterte eh. Ano sabi dito? Ni Jimmy Bondoc, nandun daw siya sa EDSA People Power Monument kanina. Diba, giniit ni Bondoc na dapat magbitiw sa pwesto ang mga opisyal na may pananagutan sa mga ghost flood control projects. Naniniwala rin siya na kakayanin ni Vice President Sara Duterte ang na pangunahan ng bansa sakaling magkaroon ng executive resignation. Nasa katinuan pa kaya itong tao na to? Masyado silang talagang believe dito kay VP Sara. Sa DepEd nga, hindi niya makasikaso eh. Diba? Buong bansa pa. Sagutin niya muna, no? Yung usapin tungkol dyan sa mga issue sa kanya bago siya mangarap ng ganyan. DepEd nga, hindi na pangasiwaan na maayos, buong bansa pa. Mag-isip muna bago magsalita. Diba? Umuwi ka na, Laos, sabi dito. Panoorin natin. Because people will say, pro-Sara ako, which is true. Pero kasi, at this point, it's not about being pro-Sara. It is about changing an ineffective leadership. And by the virtue of constitutional succession, because yun ang nakalagay, si BP Sara talaga yung nakalahan. So, gusto niya talagang iupo si BP Sara. So, huwag ba nilukuhin yung tao na kesyo pro-Sara ka o ano, no? Talagang pro-Sara ka kahit anong gawin natin, lahat ng lalabas sa bibig mo, Sara Duterte pa rin. Huwag mo nang anuhin yung mga tao. Huwag mo nang pahabain pa, di ba? In short, sabihin mo na lang, no? Manawagan ka na lang. No, huwag mo nang pahabain.
Is that political? On my part, siyempre, it's a bit political, but it's also constitutional. Siya talaga Pero political pa rin. Diba? nakasunod sa PINA eh. And also, that is the reason Kaya nga, diba? why there's a vice president. He is the spare time pag nabutas to. So walang masama. At sa lahat po ng hindi nagtitiwala kay Sara, bakit hindi niyo subukan? Kasi at least ito, 3 years na lang natitira. 2.5 na nga lang. Pag hindi niyo nagustuhan, pag inalaman niyo yan sa eleksyon, matatalo siya. Kung hindi matuwa ang taong kahit sa servisyo niya. Baliw ata to. Parang hindi ata nanonood to ng mga balita. Ito throwback natin tong si Jimmy Bondoc, mga babayan. Balik tayo sa panahon ng dating Pangulong Joseph Estrada. Ay, pinatalsik nila si Joseph Estrada sa pagkapangulo. Sino umupo? Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Sabi nila matatalo si Gloria Macapagal Arroyo. Pero nanalo pagkapangulo. Same strategy yung ginagawa nila. No? Talagang pinipilit nila na manalo sila. Bakit? Pagka sila ang nakaupo ngayon, mga kababayan, may chances o 100% chances na sila ang mananalo sa 2028 election. Huwag kayong magpauto sa mga ganitong klaseng salita, mga kababayan. Nakita na natin yan. Kaya nga may Hello Garcia eh. Diba? Kaya na nilang manipulahin kung ano yung pwedeng mangyari. Hawak na nila gobyerno. Kabado sila ngayon, mga kababayan. Desperado, mga DDS. Dahil alam nila na hindi mananalo si VP Sara sa 2028. Kapag hindi siya ang nakaupo sa pwesto ngayon. Ngayon, desperado, takot na kayo. Dahil hindi na makakabalik ang mga Duterte sa gobyerno. Hindi na nila mahahawakan uli ang Pilipinas. Kaya nga sabi ko, double time sila eh. Double time silang pabagsakin yung gobyerno, mga kababayan. 2.5 years na lang. Bakit hindi sila makaantay kung talagang magaling si VP Sara? Ikaw na mismo nagsabi magaling si VP Sara eh. 2.5 years, bakit hindi nyo maantay? Bakit hindi kayo gumalaw na lang na maganda ngayon, magtrabaho si VP Sara? Para baka naman mas gumanda pa yung record niya sa mata ng taong bayan. Kasi yung ganito, 2.5 years, ang plano nyo, pabagsakin yung gobyerno. Bakit? Para mahawakan ninyo yung election sa 2028? So yan muna ang update natin ngayon, mga babayan, no? At syempre muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.